Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan ومن أحسن دينا Muhammadan ممن أسلم abduhu وجهه لله وهو محسن واتبع abduhu ملة wa إبراهيم rasuluhu. حنيفا. rasuluhu. Okay, so saan po ang lugar ni sister? Sa Cagayan de Oro po. Cagayan. Sige. Uh, Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulihil amin. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon na kayo ay kanyang ingatan, kasama niya ang inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. Ganun din na idalangin po natin sa Panginoon naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang maikling oras natin ngayon. Uh, ito po ay tungkol sa, ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa dahilan kung bakit po tayo nagsusumikap sa lahat ng ating mga gawain. Ano po ang dahilan kung bakit po tayo nagsusumikap sa lahat ng ating mga gawain? Wala pong dahilan maliban lang sa paano po tayo maibigay sa ating mga sarili ang kanyang kabutihan. So lahat ng ating mga pagsusumikap, ito lang ang layunin natin. Kaya ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa katanungan, ano po ang totoong tagumpay ng isang tao, ano po ang tunay na kabutihan ng isang tao, dapat po natin maunawaan para hindi masayang ang ating oras. Lalo na ang oras po natin dito sa mundong ibabaw ay napakaikli. Kahit sabihin po natin na aabot po tayo ng 100 years, ay ito ay napakaikli. Dahil sa lalo na tayong mga tagasunod sa propeta ay kanyang nabanggit ang edad ng kanyang mga ay sa pagitan ng 60 years at saka yung 70 years. So pero napakakunti ang lumalampas sa 70 years. Kahit sabihin po natin na aabot po tayo ng 100 years ay napakaikli. Kaya nararapat po sa atin malaman kung ano po ang tamang at wastong pamamaraan dito sa napakaikling oras dito sa mundong ibabaw para po hindi masayang ang ating mga oras. Tungkol po sa katanungan na ano po ang tunay na tagumpay ng isang tao, ano po ang tunay na kabutihan ng isang tao, para po natin malaman, diretsuhin po natin kung ano ang naipalaganap, ano po ang ang masasabi po natin na tunay na tagumpay ng isang tao ay ang kanyang pagsasabuhay sa ano man ginusto ng Panginoon
na pamamaraan ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya kahit sabihin po natin na direct na ang tagumpay ng isang tao ay ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, isa po sa nararapat sa atin malaman, sino po yung nararapat magiging Panginoon? Sino po yung nararapat na sambahin? Isa po sa napaka-importante at napakahalaga katangian na hahanapin po natin sa sino ang nararapat maging Panginoon, sino ang nararapat magiging nararapat sambahin, ay yung katangian na nag-iisa. Yung katangian na nag-iisa. Ibig po sabihin na nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw, nag-iisa. Nag-iisa sa kanyang mga gawain, nag-iisa sa pagsamba sa kanya, nag-iisa sa kanyang mga magagandang pangalan, nag-iisa sa kanyang mga matataas na katangian. Kaya kapag nahanap natin ang napakahalagang katangian na ito sa sino man ang nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat sambahin, siya yung dapat natin paniwalaan na Panginoon na nararapat. Siya yung dapat po natin paniwalaan na karapat, Panginoon na karapat dapat sambahin. Kaya tingnan po natin, lahat ng mga propeta, sila po ay isinugo ng Panginoon. Dito po tayo makakapulot ng pag-uunawa. Lahat ng mga propeta na sila po ay isinugo ng Panginoon sa mga tao. Ang dahilan kaya po sila isinugo ng Panginoon para maituwid ang mga tao. Para po hindi sila maligaw. Para ang kanilang matahak ay yung tamang landas na papunta sa tunay na kapayapaan ng isang tao. Ano po ang una-unang binitawan na salita bawat propeta, bawat sugo ng Panginoon? Sila po ay nagkakaisa sa isang salita lang na ito po ay nangangahulugan ng naipaliwanag natin kanina, nasabi po natin kanina na isang katangian na napakahalaga sa sino man ang nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat sambahin. Yung walang kaagaw, walang katambal. Siya ay nag-iisa. Hindi pwede na magkaroon po tayo ng dalawang Panginoon dahil sa magugulo po tayo. Lalo na kung halimbawa aabot ang Panginoon ng tatlo, lalo na kung aabot ang Panginoon ng marami, lalo po tayo magugulo dahil sa tunay na sila po ay agawan ng kagustuhan. Yung isa, ganito ang gusto niya. Yung isa sa kanila, ganito ang gusto niya. So tayo mismo ang makapag-isip na magugulo po tayo. Kaya isa po sa katangian sa tunay na magiging Panginoon, tunay na karapat-dapat sambahin ay siya po ay nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw. So yung binitawan na salita ng bawat propeta, itong lahat, sila po ay nagkakaisa sa salita na ito. Ito po ang una-una nilang binitawan sa mga tao. Bawat propeta, mula kay propeta Noah, propeta Yusuf, propeta Abraham, propeta Solomon, propeta Moses, propeta Jesus, at ang kahuling-huling propeta ay si propeta Muhammad. Lahat po sila nagbibitaw ng salita sa mga tao sa kanilang sinabi na u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Ang kahulugan po ay sambahin nyo. Ito ang sinabi nila sa mga tao. Sambahin nyo ang Allah. Tatandaan po natin dito.
sambahin niyo ang Allah, malakum min ilahin ghayruhu, at wala kayong nararapat sambahin maliban sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng mga itinituring na Panginoon, lahat ng itinituring na sinasamba na Panginoon ay walang tama sa kanila, kundi ang nararapat sambahin ay yung Panginoon na ang tawag po sa Kanya ay Allah. So, bawat propeta, ganito ang kanilang binikas, sinabi, binitawan na salita sa mga tao. U'budullah malakum min ilahin ghayruhu. Isa po sa nakakatulong na sa katibayan na ito ay yung sinabi din ng Panginoon, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami po ay nagpadala ng mga sugo sa bawat nasyon na ang kanilang maihahatid na mensahe, ang kanilang maipapalaganap na mensahe, yung sinabi nila, ani abudullah, sambahin niyo ang Allah, wajtanibut taghut, at iwasan yung mga Diyos-Diyosan, iwasan yung mga sinasamba na maliban sa Allah. So ganito, dito sila nagkaisa. Lahat ng mga propeta, dito po sila nagkaisa. Kung titinang natin, yung kahuling-huling propeta na si Muhammad, ano po ang kaniyang naipaliwanag? Sa oras na siya po ay isinugo niya ang isa sa kanyang mga kasama, si Muad ibn Jabal, isinugo niya, pinapunta niya sa lugar na Yaman. Ang sinabi ni propeta sa kanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, katiyakan ikaw ay darating sa mga tao na sila po ay tinatawag na pinagkalooban ng banal na kasulatan, katulad ng mga Hudyo, katulad ng mga Christian. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi, at ang gawin mong una-unang sasabihin, ibabahagi, ipapaliwanag sa kanila, falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi, ibadatullah, ay ang pagsamba sa Allah. Ang pagsamba sa Allah. Yung pagsamba sa Allah, hindi po ito pwede maisagawa ng isang tao kung hindi niya maunawaan ang kaisahan ng Allah. Kaya po natin nasabi na ang una-unang hakbang sa pagtahak sa tunay na katagumpay ng isang tao ay ang hanapin niya yung katangian, hanapin niya yung napakahalagang katangian sa tinatawag na nararapat na magiging Panginoon, tinatawag na nararapat sambahin. Ano po yung katangian na dapat niyang hanapin sa nararapat sambahin, nararapat magiging Panginoon? Yung katangian na nag-iisa, walang katambal. Walang katambal. Hanggat po hindi mapaniwalaan ng isang tao ang kaisahan ng Panginoon, kailanman hindi niya maisasagawa iyong layunin ng kanyang paglikha sa sa mga tao, iyong pagsamba sa kanya. Paano po natin masamba ang isang Panginoon katulad ng Allah na hindi po natin nalaman ano po ang kanyang katangian? Maniniwala ba po tayo? Magkakaroon po ba tayo ng interesado, pagkakagusto sa pagsamba sa Kanya kung hindi po natin nalaman ano po ang Kanyang katangian? Kapag nalaman po natin yung katangian niya, lalo na yung katangian na siya po ay nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw, tiyak na magkakaroon po tayo ng pagkakagusto sa pagsamba sa Kanya. So, yung katangian na tinatawag na nag-iisa, hindi naman gaano kahirap hanapan ng mga katibayan, dahil sa lahat ito po ay
ang nakapagbigay ng katibayan ay una ang ating mga pag-iisip, ang akal. Sa wikang Arabic ay akal ang ating pag-iisip. Pangalawa, ang nakapagbigay ng katibayan ay uh, yung yung mga linikha, yung mga nakikita po natin na mga linikha. Kapag ginamit po natin yung pagtunay, yung uh, wasto nating pag-iisip sa lahat ng mga nakikita po natin na mga linikha, ito po ay makakapagdulot sa atin na kaalaman na ang lumikha sa lahat ng mga linikha na ito ay yung Panginoon na siya po ay nag-iisa, walang katambal. Bakit po natin ito ang napulot natin na aral? Bakit? Dahil sa halimbawa, kapag nakita po natin na halimbawa sumikat ang araw, doon po tayo makakapag-isip. Dahil sa ang maiisip po natin, kung dalawa ang Panginoon na tiyak na sila po ay magkakaiba ng kagustuhan, ang isa gusto niya sumikat ang araw, yung isa gusto niya lumubog ang araw. Dahil naman sa iisa lang ang Panginoon na walang katambal, walang kaagaw, siya po ay nag-iisa, ay walang lumalaban sa kanya, wala siyang kalaban. Kaya patuloy pa rin na sumisikat ang araw sa tamang daanan. Sumisikat ang araw ng tamang daanan. Yun ang nakahulugan, yun ang napulot po natin na aral na kung dalawa ang Panginoon, tiyak na magugulo po tayo dahil sa maari yung isang Panginoon gusto niya sumikat ang araw, yung isang Panginoon gusto niya lumubog ang araw. Hindi ba tayo magugulo? So dahil naman sa maayos ang pagsikat ng araw, ito po ay nakapagbigay ng kahulugan. Ang tunay na Panginoon ay siya po ay nag-iisa, walang katambal at walang kaagaw. Tingnan po natin, pati yung mga puno, kapag nakita po natin yung mga puno, makakapag-isip din tayo doon. Kung pupulot tayo ng aral, ay makakapulot tayo ng aral na ang mapupulot po natin na aral at pag-uunawa ay ang tunay na Panginoon. Siya yung Panginoon na nag-isa, walang katambal, walang kaagaw. Dahil sa kung dalawa ang Panginoon, o di kaya tatlo ang Panginoon, tiyak na magkakaiba po sila ng kagustuhan. Ang gusto halimbawa, gusto ng isa sa kanila, ang maibubungan ng isang puno ay mangga. Yung isa naman ng Panginoon, ang maibibigay ng bunga ng isang puno ay durian, o di kaya banana. Nakakita ba tayo ng durian na bumunga ng mangga? Nakakita ba tayo ng banana na bumunga ng durian? Wala. Dahil po sa isa lang ang Panginoon na tagapangasiwa sa kanila. Isa lang ang Panginoon na nag-uutos sa kanila. Wala po tayong nakikita na halimbawa isang puno na durian ay bumunga ng mangga. Wala po. Maliban lang kung na-discovery ng mga tao na parang ginamit nila yung parang pinagkarugtog nila yung dalawang puno. So, lahat po ito nangangahulugan na kapag tiniyak po natin, ginamit po natin ang ating mga talino at tiningnan po natin yung mga linikha ng Panginoon, itong lahat ay makakapagbigay sa atin ng kaalaman na ang ating maunawaan ay ang tunay na Panginoon ay ang kanyang katangian ay walang katambal. Siya po ay walang katambal, siya po ay nag-iisa, siya po ay walang kaagaw. So saan po natin ito mahanap? Sino po ang Panginoon na mahanap po natin sa Kanya ang ganitong katangian?
Pakinggan po natin yung sinabi ng Panginoon Allah. Ito po ay itinangi niya ang kanyang sarili. Ano po ang kanyang sinabi? Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, o Propeta Muhammad, huwallah, siya ang Allah, ahad na nag-iisa. Ibig sabihin na nag-iisa ay walang katambat, walang kasama, walang kaagaw. Lam yalid, hindi nagkaanak, walam yulad, hindi ipinanganak, walam yakul lahu kufuwan ahad, at kailanman wala siyang katulad sa lahat ng mga linika. Ito po ang Panginoon Allah na itinangi niya ang kanyang sarili sa nag-iisa, walang kaagaw, walang katambal. So, ngayon nahanap po natin. Nahanap natin yung katangian, yung pinakamahalagang katangian sa matatawag na nararapat magiging Panginoon, nararapat sambahin. Ang nahanap po natin yung Panginoon na ang tawag sa kanya ay ang Allah. Ngayon, sa pagtungkol sa paghahanap ng layunin o kabutihan, totoong kabutihan ng ating mga sarili, siya mismo dapat natin paniwalaan. Sa kanya po natin ipaubaya ang layunin ng maikling panahon natin dito sa mundong ibabaw dahil siya ang Panginoon at siya ang higit na nakakaalam kung ano po ang ikakabuti po natin. Siya ang higit na nakakaalam kung ano ang ikakabuti ng kanyang mga linika dahil siya ang nagsabi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ang Panginoon Allah, siya po ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa lahat ng kanyang mga linika at ano ang makakasama sa kanyang lahat ng kanyang mga linika. Kaya pakinggan po natin ano po ang kanyang binitawan na salita na ito po ay layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. At nararapat po sa atin na huwag natin ilayo ang ating mga sarili sa layunin na ito dahil po sa hindi po natin tayo po ay malulugi dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Sinabi ng Panginoon, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Sa madaling kahulugan, sinabi niya, hindi ko linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang ako ay kanilang sambahin. Itong pagsamba sa kanya, ito ang layunin niya sa kanyang paglikha sa atin. Kaya ang taong nais niya matahak ang daan ng papunta sa tunay niyang tagumpay ay ang nararapat po sa kanya. Isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon Allah sa kanyang paglikha sa kanya, yung pagsamba sa kanya. Yung pagsamba sa Panginoon Allah, ito po ay napakaraming klase. May mga pagsamba sa kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawain. Ito po ay minsan naman may pagsamba sa kanya magaganap ito sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Mayroon naman uring pagsamba sa kanya magaganap sa pamamagitan ng mga pag-uugali. Mayroon naman mga uring pagsamba sa kanya magaganap ito sa pamamagitan ng paniniwala o paniniwala ng ating mga puso. Lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya ang taong nais niya isuko ang kanyang sarili sa layunin ng kanyang Panginoon Allah, ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Ang tinatawag na pagsuko sa relihiyon ng Islam ay yumakap po tayo sa relihiyon ng Islam. Ibig sabihin, pumasok po tayo sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makapasok? Ang tanong, paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Napakasimple lang, sister. Hindi naman gaano kahirap. Hindi naman gaano kahirap. Ito po ay ang pagsasagawa sa tinatawag na pagsasaksi. Isagawa po natin yung tinatawag na pagsasaksi
At ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa kanya ay ito po ay napapaloob sa kanya ang tatlong bagay. Ang unang bagay ay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na dapat naniwala ang ating mga puso, tapos hindi po natin ito bibigkasin. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, isabuhay po natin ito sa pamamagitan ng bawat parte o bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin bawat bahagi ng ating katawan, wala silang maikikilos maliban lang sa mga gawain na naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig. Kapag naisabuhay po natin, nabuo po natin yung tatlong bagay na ito, na isabuhay po natin yung pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam at tayo po ay matatawag na naisoko po natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon at tayo po ay matatawag na nagbalik loob sa Panginoon. Dahil sa tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, maraming mahalagang bagay na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay tayo po ay kanyang mapapatawad sa lahat ng nagawa natin na pagkakasala. Kahit noon napuno natin na pagkakasala ang mundo na ito, dahil sa tayo ay nagbalik loob sa kanya, tayo po ay kanyang mapapatawad, buburahin ng Panginoon ng lahat ng nagawa nating pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya ito po ang aming gustong maiabot, maipaliwanag sa mga kapatid namin na hindi pa malinaw sa kanila. Ito po ang aming naunawaan na napakahalagang bagay na dapat namin ipagkaloob sa mga kapatid, dahil sa napakahalaga, ito po ang matatawag na tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Kaya ang nararapat po sa atin, kung mayroon po tayong nalaman na unawaan na napakahalagang bagay, ay samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin dahil sa hindi po tayo sigurado kung aabot pa tayo sa darating na mga ibang panahon. Ano kaya kung hindi natin ito samantalahin, tapos kinabukasan, pangalawang araw, tayo ay madadat na ng kamatayan. Tayo ang lugi. Kaya ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin ito, dahil sa lahat po tayo naniniwala, hindi natin hawak ang ating mga sarili. So, ganito lang ang ating gagawin. Sundin mo ako sa ating bibigkasin. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis. Kapag nakita po natin na ganito, ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang nag-isang Panginoon na walang katambal at walang kaagaw. Bigkasan natin muna ito sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para po natin maunawaan. Okay, lakasan po natin. Sister, Ashhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa ashhadu syahadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu.
Rasuluhu. Wa anna Wan. wa anna Waan. Isa Isa. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa Rasul. Ako ay sumasaksi Okay. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, kay Allah. at ako ay sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin at alipin at at ako ay sumasaksi at na si na si Jesus Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito dahil po sa ito ay nangangahulugan na mahal ka ng Panginoon. Hindi naman ipagkakaloob ng Panginoon sa taong sa kanyang alipin na kinapupuutan niya, kundi ito ay ipagkakaloob niya sa kanyang alipin na minamahal niya. Ito ay kahulugan na ikaw ay mahal ng, dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon, ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya congrats sa iyo, sister. Congrats sa iyo, sister. Ingatan po kayo, sister ng Panginoon. Salamat talaga. Okay. Salamat. Welcome po.